Hi guys! Welcome to another declutter episode. So for today, dito naman ako sa kwarto. Meron din ako dito mga clutter like yung mga drawer, mga cabinet. Pero ang focus natin ay itong mga clothes. Ayan. So kung nakikita mo, medyo ang dami nang nakatambak. So sinimulan ko nang mag-alis ng mga gamit. Dito sa taas, dito yung mga jacket, sweater, long sleeve. Basta lahat ng mga ginagamit ko pang travel, pang taglamig, yung mga hindi magagamit sa Philippines. Nandito na. Madami pa pala dito mga sweater, jacket, scarf. And then dito naman, nandito yung mga linens, beddings, comforter, extra towel. Sa sobrang clutter, hindi ko na ma-open yung sliding door. Pero dito yung mga dresses, doon sa loob yung mga swimsuit, and then dito naman yung mga coordinates, mga usually dresses din yan. Dito naman mga nakahanger din na top and blazer dapat yan. Mga pants, and then doon naman yung mga skirt. Ma-overwhelm ka kasi niyan sa kalat. So first step, mag-prepare ka na ng box or storage. Mas maganda kung naka-categorize na yan. Halimbawa, dito yung mga giveaway. Dito naman yung as in talagang mga lumang-luma na, or kaya pwede naman siya kung may online shop ka or marketplace, pwedeng dito benta, dito giveaway. Ang dami. Dalawang category lang muna yung nilabas ko. Ito lahat yung mga dresses, and then ito naman yung mga coats, mga jacket, yung mga sweater, wala pa dito kasi iba yung nalagyan yan. So, another tip number 2, huwag mo ilabas lahat yung mga damit mo sa cabinet kasi for sure, ma-overwhelm ka niyan, tapos ma-feeling mo ayaw mo na lang ituloy maglinis, ganun, tsaka sobrang kakalat yung kwarto mo. So, ganyan lang muna, at least mga dalawa. Kapag nakapile na lahat sa isang category, kunin mo na yung containers mo. Dito ka naman ngayon magsusort na. So, di ba, dalawa to. Yung isa, yung mga pwede mo pang ibenta, kung gusto mo mag-online shopping. Isa naman, mga donate, giveaway, ganyan. So, isa-isahin mo ngayon to. Medyo time-consuming lang. Ang tip number 3 ko naman, mas magandang itabi mo yung mga basic pieces. Ibig sabihin yung mga essentials na hindi madaling nawawala sa uso. Halimbawa, yung mga plain, yung mga basic cuts. And then, yung mga uso-uso lang naman, halimbawa yung masyadong printed, tas sobrang intricate pa ng design, yan, off-shoulder. Long sleeve pero off-shoulder. So, ito, sa Korea ko to nabili. Ito siguro pwede ko pang i-sell kasi isang beses ko lang yan na gamit. And then, ito naman, ito hindi ko masyadong gusto yung color combination. Yan, so ito naman siguro pwede sa giveaway box. So yan, isa-isahin mo lang siya, and then tingnan mo din kung nagagamit mo ba yung mga damit mo. Halimbawa, alin ba dito yung sobrang tagal na hindi ko talaga nagagamit. Halimbawa ito. Yan, so itong damit na to, parang 5 years ko na to. Never kong naisuot kahit isang beses. So mas maganda yung mga damit mo para din hindi sobrang clutter. Yung talagang masaya kang tignan at saka yung nagagamit mo. So ito siguro pwede ibenta, hindi ko pa yan nagamit. Siguro isang oras na ako nagtitiklop dito, and then ang dami ko na-discover na damit na medyo matagal kong hindi nagamit. Ito, nung nag-start ako mag-vlog nito, tapos nung pinatong ko lang siyang ganyan, nagulat ako paano nagkasya sa akin ng ganitong liit. Parang size 24, 23 yata yung bewang nito. Another advantage naman pala ng pagbili ng mga damit na hindi masyadong uso, yung mga classic, basic lang, staple design, kahit matagal na pwede mo pang gamitin. Halimbawa, little black dress. Pansinin mo yung mga printed na ganito. Halimbawa, mauuso yung floral, yung mga ganitong color, magagamit mo siya, isa, dalawa. Tapos after ilang years, medyo hindi na siya uso. For me, ngayon, favorite ko na yung mga basics lang.
mga plain para mas pwedeng gamitin. Okay. So, dalawang boxes yung nakolect ko. Ayan, halos napuno ko kada isa. Ito namang mga to, mga coordinates, mga top and skirt, top and shorts na pairing. So, i-hanger ko later. Mas maluwag na din dito. And then, ito na lahat yung mga dresses. Hindi ko na to inayos per color kasi nagugulhan ako pag ganun. Minsan nagkakatabi-tabi yung tatlong black dresses pala. Akala ko isa lang. So, for me, mas okay yung ganito kasi malayo. Kumaga nagpa-pop out kada print at saka color. So, now, let's fix itong mga nakahanger, mga dresses, coordinates, and dito naman, ayan yung mga scarf, sweater, mga pang winter, autumn. Na-organize ko na ng konti. Ayan. So, ito naman by color siya. From light to dark. And then, ito yung mga accessories. Hindi ko na ito masyadong nagagamit. Yung mga hat, beret hat. So, definitely, babawasan natin yung mga ganito. Hindi naman useful. And then, dito naman sa drawer, dito yung mga belts ko. So, syempre mayroon din dito nung mga old style na. So, alisin na natin yung mga ganyan, yung mga braided. Mas gusto ko na yung mga ganito. Yung timeless din siya. Yung simple lang talaga. Mas okay yung mga ganyan pala. And then, madami din ako sa likod ng mga headband. Ayan. Kung naalala nyo pa yung mga dating vlog. Dami pala dito. Ayan. Mga Disney. Nabili ko sa Disneyland. Ayan. So, mas madali nang makita. Konting mga may decoration, pero mostly yung mga basics. Now, let's go. Ito yung madami. Alam mo yung di mo naman nagagamit, pero ang dami mo. So, medyo madami akong mga sweater. So, ilalabas ko lang isa-isa. So, dumidilim na sa labas at medyo na-overwhelm na ako sa kalat ng mga damit. So, another tip, kapag gagawin mo to, make sure na meron kang separate na kwarto na maayos. Para pag ganito overwhelm ka na, doon ka muna, ganyan, or may iba kang tutulugan. Tulad nito, feeling ko hindi ako makakatulog dito ngayong gabi. So, baka sa sala ako. And then, ngayon naman, itong mga jacket, mga blazer. Yan, madumi pa dito, magulo pa sa baba. Marami kasi dito yung mga items na ulit-ulit lang. Tulad nitong mga denim jacket. Meron pa akong dalawa sa marumihan. And then 5 dito. So it means 7 lahat ng mga denim jacket ko. So ang ginagawa ko ding decision making ay kapag maliit na sa akin. Kasi nga ayan, tumaba ako ngayon. So ito, meron ditong maliit na. Ito for sure. Ito, let go na to. Parang pang kids na siya. And then, kung magkikip ka ng denim jacket na gusto mo kompleto ka, mas maganda kung 3 shades. So, meron kang light, meron kang medium wash, at saka meron ka ding dark wash. So, day 2 na ng pagdi-declutter. Hulaan nyo kung saan ako natulog kagabi. Anyway, advantage ng dinideclutter mo or talagang nilalabas mo lahat yung mga damit mo. First, nakakita mo yung mga damit na meron ka na na-repurchase mo. Halimbawa, basic, 'di ba? Essential, black skirt. Ngayon, hindi ko alam na ganito na pala kadami yung black skirt ko. So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieces ng black skirt. Ito naman, nagkaroon ako ng fascination sa mga plaid skirt. Hindi ko din napansin na ganito na kadami. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 pieces na halos same lang naman, mini skirt tapos plaid design. And of course, nakakita mo din yung mga hindi na kasya. Medyo nakakasad lang kasi syempre naalala mo before kasya sa'yo. So isipin nyo yung ganito kaliit na skirt. Di ko alam paano kung nagkasya yan. Ito, so instead na nakalagay lang sa cabinet mo, walang nakakagamit, at least pwede mo na ngayong ipa-give away, papakinabangan pa ng iba. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5. Actually, madami akong skirt na tinanggal sa collection ko. Siguro mga 20 pieces. Lahat ng skirt na for let go. Nakita ko to sa baba. Di ba medyo madami akong mga excess na gamit. So, kanina nakita ko, siya, layer. Gift to sa akin nung tita ko nung Pasko. Sabi ko, parang pwede siya pang belt. And then, pag binubuksan ko kasi tong cabinet, minsan nadidiliman ako, lalo pag gabi. So, ang gusto kong dyan gawin, meron ako ditong mga motion sensor detector ilaw. So, merong malaki. Buksan ko muna. Okay. So, dalawa yung pinag-iisipan ko. Either cool white or warm white. Yung warm white, yung yellowish. So, dito. So, pag bubuksan ko yung pinto, at least magla-light up siya. Day 4, hindi ko lang in-expect na ganito pala katagal mag-ayos. Lalo na kung nagsusort out ka, tapos nagdi-declutter and nag-organize ka pa at the same time. So, pag nagbabasa ako ng mga declutter tips, ang sinasabi nila, wag mo daw isasabay yung pag-declutter sa pag-organize kasi ganito, matatagalan ka talaga. So far, okay naman na dito. Meron pala akong mga in order. Meron akong 4 items. I-unbox natin. Pero bago yan, gather ko muna lahat ng mga nakakalat dito. Meron pa akong mga ginagamit ko for my clothes. Ito, alam nyo ba, na nung high school ako, ito pa yung gamit ko. Ang brand niya ay Philips. So, ilang years ago na yon. Tapos, meron akong bago na Hello Kitty. Pero ito, wala siya yung water sprayer. And, my favorite, handheld steamer. So, ito maganda kasi hindi to nakaka-damage ng damit. Unlike yung iron, minsan pag sobrang init, minsan sunog, ganyan, nagda-darken. Meron pa akong isa, yung malaki naman na clothes steamer, pero medyo hassle yon. So, mas prefer ko to. Ito yung mga extra lights. Kasi yung dinemo ko kanina, actually nung isang araw, mga currently ginagamit ko na yun dito sa bahay. So, hindi ko naman pwedeng alisin. Yung mga nakalagay yun sa CR, sa stairs. Dalawang maliit. Yan, dalawang malaki. Hopefully, tama lang yung kulay na pinadala nila. So, ang pinili ng mga followers sa Instagram ay cool white. So, yun yung puti talaga. Dipindot na lang siya. Bagong version siya. Bago to gamitin, syempre mas maganda ko i-charge muna. Based sa experience ko, tumatagal siya. Siguro mga 3 days. Tapos Type-C naman yung charger. Medyo may amoy. Pero thankfully, tama naman yung color na pinadala nila. So this is para dito. Masyadong masikip kapag nakahanger lahat. Pwede ka mag-order ng ganito. May amoy nga lang, so mas maganda, expose mo muna siya sa araw or sa labas, siguro mga ilang araw. Kasi pag dinikit mo sa damit mo yan, mangangamoy. So, sasabit mo, saktong-sakto, yung pagkasukat, drawer. Itong drawer, hindi kasama dun sa ito. Ito, I think around mga 150. And then, 80 pesos ang isang drawer. Easy assemble lang siya. So, pagka-open mo, ilagay mo na to, yung parang pangpatigas niya. And then, kung gusto mo na ganyan lang siya, mga layer. And if you want naman na mayroon din siyang drawer, hindi naman siya sobrang nakakalaglag. So, ayan. Yan, ang ganda nito. Next package, para doon sa taas, para sa mga linen, blanket, and jacket. So, ito guys, ito mas wala siyang amoy. Tapos ang maganda, kahoy yung ilalim, so may support. And then, mayroon siyang brace na bakal. So, itatayo mo lang tong ganito. Yan, yung bakal support niya. Yan yung kabila. Nakakatawa dito, easy assemble talaga. Tapos, mayroon na siyang handle dito para madaling mahahatak kapag nasa taas. Okay naman yung color. Aray ko. Affordable lang naman to. Kasi,
kung nanonood ka ng ibang condo serye, alam ko sasabihin mo, nagdi-declutter ako tapos bumibili lang din naman. Ang iniiwasan ko kasing bilhin ngayon, yung mga unuseful, yung mga kung anik-anik lang, para dito, sa ilalim. Kasi masyadong malaki, masyadong matangkad yung drawer niya, na kapag masyadong mataas yung nakapal, nalalaglag in the middle. So, ito maganda. Kasi hindi kasya ng pahiga. Pero at least, hindi na siya like sobrang taas ng layer ng mga clothes. So, yan lang yung mga pinamili ko. Ilang araw na akong sa sala natutulog kasi hindi ko matapos-tapos dito. Bukod sa ang dami, may mga lakad din kasi. So, hindi ako consistent na everyday gumagawa. Minsan every other day, ganon. Ang hirap din pala nung mag-isa ka, tapos napakadami mong gamit. Kasi ikaw din naman lahat maglilinis at mag-organize. So, ito yung mga naibaba ko kanina. Yan, mga towels, kumot, cortina. Siyempre, dumagdag na naman yung kalat. Para sa mga items na hindi mo masyadong ginagamit. As for me, yung mga coat, mga pang winter, scarf, at saka yung mga dresses na masyadong pang cocktail, mga pang party. So, instead na bumili ka ng mga resealable plastic, kung mahilig ka naman mag-online shopping, for sure, madami kang mga ganito sa bahay. So, ang difference lang, yung sa Shein kasi, may butas to, so hindi mo siya pwedeng i-vacuum. Itong sa Lovito, wala siyang butas, so mas pwede mo siyang makompress sa loob. So, ngayon naman, lalagay ko na tong organizer para dito sa mga tops. Ayan, medyo ang tagal kong mag-ayos ngayon kasi nga sinasabay ko yung pag-declutter. Pero I guess kung mag-organize ka lang, mas mabilis lang naman. So, dito na tayo sa kabilang side. Ayan. So, andito yung mga tops. Ang goal ko, mas madali kong mahanap kasi sa ngayon, nakaganito lang siya. So, walang pagkakaayos. Tapos minsan pag may hinahanap ako, sobrang nahihirapan ako maghanap. So, sakto naman tong 3-layer para dito. Ayan, sakto yung height niya. And then, kailangan lang tanggalin tong mga nakahanger. So, medyo na-organize ko na yung mga top. Yung mga nasa labas, ito yung mga napipili ko pa so far na alisin ko na sa closet ko. So, ito yung tsura niya ngayon. Hindi lang siya sobrang mukhang organized, pero at least hindi ko na kailangang halughugin kapag meron ako hinahanap na item. And then, second to the last, dito naman yung mga pants. Ito lahat ng mga pantalon ko. Dito and roll. So, ito yung mga maong, meron na sabang konting jumper, konting shorts. So, medyo madami kasi akong skinny jeans. Ang gusto ko sanang maiwan sa collection ko, yung hindi na siya malalaos. So, hindi masyadong skinny, pero hindi din naman sobrang loose. Kasi feeling ko yung mga loose pants, darating yung time, mawawala din sa uso. So, ang gusto ko yung medyo ano lang, comfy fit.
categorize mo muna per color. So, lahat ng mga black pants dito, lahat ng mga nude, brown, beige dito naman. Magandang gawin yun kasi para mas madali ka makadecide ano ba yung mga let go mo. Halimbawa, 5 yung black pants mo. So at least maiisip mo alin ba doon yung comfy ka, alin din yung parang hindi flattering for you. Ganon. So ito, black pants. Di ko pa nagamit. Meron din akong military pants. And then lahat ng mga denim dito naman. Dito ko naman ngayon magagamit tong nabili ko na extension. Pero mali pala ako ng pag-measure. So, dapat kasi pabaligtad yan para hindi nakaharang yung paa. Hindi kasya. So, ganyan na lang siya. Nakakatulong din naman para hindi malaglag yung mga damit. So, piliin ko na isa-isa yung mga pants. Unahin ko yung mga denim. So, hindi ko na alam kung pang ilan kong declutter day ngayon, pero may mga binili pa akong organizers. So, may mga bagay kasi na pwede mong bilhin sa online, pero meron namang mas okay bilhin personal. So, ito mga personal kong binili. Itong 4 sa Mr. DIY, and then ito dalawa, nadaanan ko sa HMR. Ito 150 lang isa. Ito naman, 180 ang isa, and then ito, around 90 pesos yata. So, ang tip ko naman sa'yo, para hindi ka nagkakamali. Kasi 'di ba yung parang mga shelf dito, nagkamali ako ng size. So, ang gagawin mo ngayon, sukatin mo muna. So, mas maganda kung meron kang tape measure. Ito, nabili ko lang to guys sa Japan Home Center. Maganda dito, color pink. And then, retractable siya. Ayan. So, sukatin mo lang muna kung ilang inches or centimeter. Lahat-lahat yan, yung buong area, para kapag bibili ka, sure na kasya. Andito naman lahat yung mga swimsuit ko, and then other, yung mga clothes na pang costume, ganyan. So, dahil nga sinukat ko muna to, ang dami ko palang swimsuit dito. Ilang piraso ba to? Hindi ko na din kasi masyadong nasusuot, gawa ng medyo lumaki nga yung tummy area ko. So, hindi na ako kasing confident mag-swimsuit. Dahil nga sinukat natin, kasya na tong isa and 2. Ayun, sobrang sakto. Yan ang advantage kapag nagsusukat ka muna before mabilhan. Okay, so, mag-declutter din ako dito. Ito yung mga sample, guys, ng sinabi kong mga costume. Alice in Wonderland. Ito hindi ko pa nasusuot. Parang baseball. May kasama siyang hat. Meron din siyang shorts. Sagal ko na to, hindi ko nasusuot. Swimsuit na sobrang dami. So, meron ako dyang mga one piece, meron namang 2 piece, merong mga sexy, merong mga wholesome ng konti, hindi masyadong daring. Pero grabe no, sobrang dami. And then ito na nga, yung basket, saktong-sakto siya. Grabe, kailangan mo lang pala talagang ayusin kasi kaya napaka-cluttered. So nagkasya naman siya sa 2 basket. Mga 2 piece, 1 piece. Ito lahat yung mga di ko pa nagamit. Mostly, so mga naka-plastic pa yan. Everything from Cupshe. Okay, and ayun, kasyang-kasya, sakto. Pwedeng ipasok para may space. Yung mga swimsuit na ilalet go ko na, yung iba hindi ko mahanap yung pair, tapos yung iba naman, once ko lang nagamit. Ay, meron palang hindi pa nagamit. So, ito, unused. Kaya lang di ko lang gusto yung color. And then, merong mga tops ng 2-piece, black, brown, blue. Di ko mahanap yung pair. And then, ito naman, ayan siya, 2-piece. Meron siyang partner na pangbaba. Ito, wala din palang partner. This is 2-piece. Ito, pangbaba. Hindi ko mahanap yung partner. Actually, pwede itong i-mix and match pala, no? Ayan, pwede siya sa pink, or pwede rin pala dito sa blue, kasi meron din siyang mga blue. But yan, and lahat to, yan yung mga declutter ko na. Ito yung little basket na balik ko sa Mr. DIY. So, ang bala kong gawin dito, instead na nakalagay lang sa likod, hopefully kasya. Ayun, kasya naman pala. So, dito na lang yung mga hats, mga beret, and ayan. So, pag nilagay dito sa ilalim,
Ito naman yung motion detect na ilaw. So, meron naman siyang kasamang double-sided tape and magnet. Tapos, sukatin mo na lang muna bago may ilagay. So, dyan. So, sa ilalim, isa dito sa taas. Sobrang galing nito kasi pag gabi, medyo madilim dito sa kwarto. So, kapag ino-open ko to, nag-automatic siyang mag-turn on. Hindi siya masyadong like aesthetically pleasing kasi hindi siya color coordinated. Pero for me, mas okay yung ganon. Kasi mas nakikita ko yung mga damit na hinahanap ko compared kapag magkakatabi yung magkakakulay, minsan natatabunan na ganyan. So, naka-organize naman siya kahit paano. Meron pang konting damit dito, but basically yun na yung declutter. Papakita ko pala yung mga diniclutter kong damit. So, i-reveal na natin itong pinaghirapan natin for a few days. Ayan. So, first, maliwanag kasi ngayon. So, naka-on na din tong motion detector na ilaw. So, pag gabi, nagbubukas ako dito, masali ko nakikita. And then, naka-organize na siya. Hindi nga lang color coordinated. So, dito, lahat ng mga coat, mga top, and then, nagamit ko na yung mga drawers. So, naka-organize din yan. Mga plain, printed. And then, ito na. So, my favorite clothes steamer. Dito naman banda, yung mga cardigan, ganyan. So, ito lahat yung mga skirt. Dinivide ko into two. Ito yung mga short skirt, mga long skirt. Dito naman yung mga pants, mga shorts. So, dahil mayroon ng divider dito, so hindi na siya sobrang taas na nalalaglag. And then dito, hindi ko napapakita, pero dito lahat yung mga bra. Kasi naka-drawer siya para hindi na de-deform. And yan. So, dito lahat yung mostly mga daily wear, mas madalas kong ginagamit. Sa kabilang section, ito naman yung mga medyo mas special. So, lahat ng mga nakahanger dito, yung mga dresses. Yan. So, from lightest to darkest, yung mga dark nandito. Meron lang isang medyo off kasi ito naman, nire-reserve ko to kasi gusto ko din magpa-lose weight. So, ginagawa ko siyang inspiration para magamit ko by next month. So, minsan naka-display yan dito, ganyan. Pero for now, itabi ko muna dito. And then, dito yung mga belts. Yan. Tapos, natuloy ko naman yung plano ko, yung mga hat, nandito sa basket, mga mini belt. And then, dito naman, mga dresses. So, pinakamadami kong mga damit, dresses. Kasi gusto ko yung hindi na ako nag-iisip ko ano yung partner. So, sa taas, tsaka dito sa baba. And then, sobrang dami ko din mga diniclutter. So, nagamit ko din tong divider para hindi nalalaglag pag nakatiklop. And then, dito naman, ito yung mga long sleeve sweater, jacket na pwedeng gamitin sa Philippines. So, hindi yan pang winter, tsaka autumn. So, yung mga mas wearable. And, ito na yung mga pinakita ko kanina na mga swimsuit. So, naka-organize lahat sa basket. So, di ba mas maganda siyang tignan? Tsaka mas napansin ko, mas naging easier for me mamili ng damit kapag hindi sobrang overwhelming yung kalat. Pakita ko yung ginawa ko dito sa taas. So, dito lahat yung mga pang-travel na long sleeve. So, yung mga heat tech, yung mga long sleeve, yung makakapal na coat, sweater, jacket, yung mga scarf. Nandito lahat. So, nagamit ko naman yung mga basket na in-order ko. And then, dito, yan. So, dito guys, hindi ko alam kung nakakita nyo. Dito yung mga linen, kumot, tuwalya. So, ganun din. Nagamit ko din tong mga basket na na-order natin. So, that's my closet organization and declutter. So, hopefully guys, nakakuha kayo ng tips. Medyo mahaba yung video, pero hopefully na-relax ka din. So, ayan. Ayan, nag-auto-on. After 2 weeks ng pagdi-declutter, finally natapos na din ako. So, ito lahat yung mga nakolekta natin. Hindi ko na na-sort out and then medyo madami na din nabawas dito. I think nakabenta ako sa mga neighbors lang dito, mga 20 pieces. So, ayan. So, itong isa, punong-puno yan ng mga skirt, dress, tops, even pants na hindi nakasya. And then, ito pang isa. Ayan. So, dalawang box ng sobrang puno. Dito naman yung mga blouse, mga skirts. So, ayun, I think maganda din mag-declutter ngayon para din sa mga estudyante na nakabakasyon, lalo na yung mga damit na hindi na din natin nagagamit. For me, mas gusto ko na ngayon yung mga damit na timeless or kahit yung classic man lang na pwede mong ulit-ulitin kaysa sa mga
damit na minsan trendy, ganon. So, hindi mo na siya maulit-ulit. Tapos, mura nga, pero hindi naman tumatagal. So, guys, hope you enjoyed this declutter. Dito na ako nag-ending sa beauty room. Pwede mong i-follow yung Love Shop ko. It's at Love Shop by Christine sa Instagram para sa mga declutter ko, yung mga let go na items. So, subscribe if you want more and I'll see you next time. Bye, guys! Dami nito. Dalawang ganito kapuno.